Ano nga ba yung dapat gawin just in case gusto mong i-recover yung account mo dahil na-realize mo hindi mo na makita yung dati mong phone at yung GCash mo ay hindi mo na rin ma-access at kailangan mo pa rin yung dati mong GCash account. Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nawala yung phone mo na may GCash account o yung SIM number mo ay hindi mo na talaga ma-access at all, ang dapat gawin ay ipablock nyo muna yung dati nyong GCash account just in case na nawawala iyon. Pero kung sakaling hindi naman nawawala, gusto nyo na talagang palitan siya, pwede naman at ang dapat nyo nang gawin next ay mag-register ng panibagong GCash account. Ilalagay nyo na rito yung bago nyong cellphone number. At kapag na-receive nyo na nga yung OTP, ang mag-apakita sa inyo ay new account na lang. Dati kasi meron pang recover account. Yun nga lang, dati nagkakaroon ng error or ngayon, hindi nyo na talaga to makikita. Unless magkaroon ng panibagong update yung GCash at ibabalik nila ito. Pero ngayon, ang kailangan nyo talagang gawin ay new account lang talaga. Mag-register lang kayo katulad ng dati, kukumpletihin lang yung mga form katulad nito, kasagutan lang yung mga tanong, and then kapag nakompleto nyo na, i-review nyo lang yung information at i-confirm iyon. Mag-set up din ng MPIN na katulad nito at i-register yung panibagong phone doon sa kakagawa nyo lang na GCash account. So basically, nakagawa na kayo ng panibagong GCash account at na-register nyo na rin to sa gamit nyong device. Next naman ay dapat din tong ipa-verify. Para saan itong bagong GCash account na ito? Ang mangyayari kasi ay mag-request kayo sa GCash na i-transfer yung mga dating services o features na meron kayo sa old GCash account to your new GCash account. At ang unang requirement nila ay dapat fully verified yung account para na rin ma-access yung lahat ng features. So, ang gagawin ninyo ay magpo-provide lang kayo ng one valid ID at ng selfie na din. Kukumpletuhin yung form at ito yung list of valid ID na tinatanggap nila. Kapag gumamit kayo ng ibang ID, makakakuha kayo ng error na katulad nito, mismatch. So, dapat sundin. Piliin lang doon sa list yung ID na gagamitin ninyo for this verification. At kapag okay na, selfie naman, next, kukumpletuhin lang yung mga information na hinihingi dito. Para inulit lang din natin yung dati natin ginawa na pag-upgrade ng GCash account natin. Kapag okay na, makakakuha kayo ng confirmation na katulad nito. Hintayin nyo lang yung text from GCash na nagsasabing fully verified na kayo. Gaano siya katagal? Sa experience ko, hindi naman umabot ng 1 day talaga. Parang within the same hour or after 20 minutes, nakakuha na ako ng text na katulad nito. So, fully verified na yung account ko. Meron na tayong GCash na pwedeng pag-transferan ng mga services na meron tayo dati. This time, kailangan na natin mag-request formally sa GCash. Ito yung pinakita nating step kanina, yung step 1, create new GCash account and have it fully verified. Next naman, ita-transfer na natin or ililink na natin yung account natin sa mga services na meron tayo sa GCash account. Pero bago yan, tandaan na hindi lahat talaga matatransfer. Katulad na lang ng transaction history, yung G-score mo, hindi mo yun ma-retain sa new GCash account mo, GForest at PiggyBank din. Ang matatransfer mo ay ang mga sumusunod. Katulad ng sa GStocks PH, yung CIMB sa GSave mo, matatransfer mo yung phone number nun. GCash Card, GCash Pera Outlet, GCrypto. Kung nag-loan kayo sa GCash, ma-activate yun sa new account nyo. Yung GLoan, GCredit, GGives, meron din ang GInsure. Also, kung meron kayong balanse na gusto nyo ipatransfer, pwedeng-pwede, aabutin ng 48 hours for full transfer. Pero sa mga services na nasabi ko kanina, within 14 days siya. And kung may question kayo na paano yun, meron akong GSave account pero pwedeng Maybank, meron kayo, or BPI, Cebuana de Villar, or Uno Bank. Pwede nyo pa rin ipatransfer yung number nun. Yun nga lang hindi na sa GCash lalapit. Instead, sa partner bank na para mabago yung cellphone number. Finally, yung old GCash number ninyo, mako-close na talaga yon, ibig sabihin blocklisted na. Hindi na yun magagamit for new registration, hindi na rin yung magagamit to access GCash account or magamit yung anumang mga services na meron sa GCash. So kapag okay na, may fully verified account lang, gamitin na rin yung same ID na ginamit nyo during verification or pumili na lang ng isa sa mga ito. Picturean iyo na siyang i-upload nyo sa form. Yung form, ano yung laman niya? Ito siya, details about sa'yo, ano yung old number mo sa GCash, yung magiging new number mo na pag-ilipatan ng mga services, and may mga tanong din dito na ano yung nangyari sa old number mo, ano yung GCash Mastercard, magkano ita-transfer, ano yung GInsure policy number kung meron man, maging subscription, i-check lang yon dito. Finally, mag-go through lang sa pag-yes dito, and then i-upload na yung image ng ID na hinihingi.
just in case na may additional information kayo, pwede nyo naman ilagay dito. And then, click nyo na lang yung submit. Idagdag ko na din na kapag nagpa-block kayo ng dati nyong GCash account, halimbawa nawawala ito, ayaw nyo munang magamit iyon, pinablock nyo, sabihin nyo na rin siya dito para ma-unblock. At nung nagpa-block kayo ng number, merong binigay dapat sa inyo na reference number. Ilagay din yung reference number dito para mas mabilis at hindi na kailangan ng maraming follow-up from GCash, just in case na kailangan man nila iyon. At yun yung dapat gawin kung gusto nyo i-recover yung account nyo sa GCash. Sa ngayon, wala na yung recover account na option. Instead, pwede na mag-create ng new account at mag-report sa GCash or mag-request sa GCash para ma-transfer yung mga services dito sa new account ninyo. Sana nakatulong itong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!